itong mga tatlong uh, branch ng governments natin may kanya-kanyang mga pangsyon, may kanya-kanyang mga papel o role. At ang pinakapunto nito is there was a question as regard to ano ba ang fair, ano ba ang legal na solusyon sa issue na kung saan merong matatawag natin na constitutional crisis kung hindi ito maresolba. And the remedy was provided for by the Supreme Court at sinabi nila na it violated the Constitution, meaning to say unconstitutional. So sa bagay na yan, of course, ang ibang ahensya ng gobyerno, ang mga branches of government, public officials, lahat tayo, we have to respect ano yung desisyon ng Supreme Court kasi without that, hindi pwedeng maibabaw ang the rule of law. Ano ba ang dating reaksyon po ninyo hinggil nga po dito sa naging desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? 19 na mga senador ang bumoto na i-archive ang impeachment o articles of impeachment o impeachment complaints laban po kay Vice President Sara. Well, pwede tayong mag-focus sa dalawang arguments ng both sides. On the one hand, ang mga senador na bumoto to archive the articles of impeachment, ang emphasis nila ay yung tinatawag na the rule of law. On the other hand, itong mga ayaw na itigil ang pag-uusap about sa impeachment dyan sa Senado, ang naging basihan nila itong konsepto ng public accountability. So itong dalawang aspeto na ito ng ating demokrasya ay nakakatulong para maunawaan ng tao kung ano ba ang mahalaga para ang ating mga institusyon ay mapatibay. Bawat punto ay mahalaga, pero of course sa isang demokrasya, palaging nangingibabaw ang tinatawag natin na the rule of the majority. Opo, dahil nga yung issue ay nagkakaroon nga sila ng palitan ng argumento doon po sa meron pa kasing pending na motion for reconsideration sa Supreme Court ang House of Representatives at kung po pwede, i-table muna o antayin mo na yung magiging desisyon o magiging penal talaga na desisyon ng Supreme Court patungkol nga doon sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Pero yun nga yung napagbotohan, ang majority po ang pumabor. Para po sa inyo, Doc, patas ho ba? Tama ho ba ang naging pamamaraan o remedyo po ng ng Senado? Well, ang question tama yan, is it fair? Pero sa tingin ko, the Senate is well within its authority to discuss and finally decide kung ano ang magiging destiny ng itong articles of impeachment. Ang naging basihan nila primarily ay ang desisyon ng Supreme Court. And based kung sa mga narinig natin sa mga argumento ng mga senador is ultimately kung titingnan natin nangingibabaw itong konsepto na kung saan they have to follow kung ano ang naging pasya ng Supreme Court. Respect for the law is something that is fundamental. At bilang isang institusyon, kailangan maipakita ng Senado na they have to follow kung ano ang naging ruling ng Supreme Court as the final arbiter, kung ano ang interpretasyon natin sa mga batas. Dahil sa puntong ito, there was actually a question. Isang question lang naman ang tinalakay nila in that more than 6 hours of session. Ano ba itong question na ito? Dapat ba na ipagpatuloy ang diskusyon sa articles of impeachment against Vice President Sara Duterte? Or kailangan na ba itong, ang naging desisyon nila, i-archive instead of i-dismiss? And sa tingin ko, ultimately, ginamit ng Senado ang prerogative nito and based on that constitutional authority na mag-decide kung ano ang kanilang gagawin dahil sa question na yan. And of course, merong mga hindi pabor sa ginawa ng Senado kasi sabi nila they can wait. But primarily, if they do that, it's like they are dictated by outside forces, itong mga naratibo ng nakikinig natin sa mainstream media. And of course, yung mga retired justices na parang they would like to make these suggestions as to the course of action ng Senate. Pero itong mga senador ay binoto ng taong bayan and for that reason, may otoridad sila para mag-decide kung ano ang nararapat na gawin.
And ultimately, nag-prevail, of course, ang majority, wherein nakita natin, based on these arguments na they presented, nag-prevail ang tinatawag natin na konsepto na rule of law, na kung saan ang rule of law kasi is a constraint against the type of abuse that government power can do against an individual. Ang nakikita natin sa desisyon ng Supreme Court is primarily ang House of Representatives did not give due process to Vice President Sara Duterte. And the Senate only followed and respected the decision of the court. Opo, dahil nga sa desisyon ng korte, sinasabi immediately executory at walang jurisdiction ang Senado na talakayin o magkaroon nga po ng impeachment dyan po sa Senado. Batay na rin doon sa kanilang naging desisyon, Doc. Yes, that's right, that's right. Kung titingnan natin, maraming mga opinion pero part yan siya ng democratic system natin. Ang demokrasya natin kasi is contested, meaning to say there is division, hindi lang sa aspetong economic, hindi lang sa aspetong sosyal, meron tayong division sa aspetong regional. So meaning to say, karamihan ng mga tao na supporters ng mga Dutertes galing sa Mindanao and karamihan naman sa ayaw sa mga Duterte primarily is yung tagasunod ng tinatawag natin na EDSA narrative. So itong bagay na ito is something that we have to resolve on the basis of our institutions. The Senate is an institution and it is well within its rights to make those decisions for the people. Ang konsepto naman ng taong bayan, hindi naman ibig sabihin na ang pwedeng mag-define yan ay yung intelihensya lang, yung mga tao na edukado, yung mga tao na sa tingin nila meron silang moral decency. Ang konsepto ng populism naman, kung titingnan mo, mahalaga din sa isang demokrasya according to Wataru Kusaka, kasi ang demokrasya naman is para sa tao. Hindi mo pwedeng itatwa, hindi mo pwedeng hindi pakinggan ang mga saloobin ng mga tao kahit pa sa tingin mo ay sila ay irresponsible, for instance, kasi bahagi sila ng demokrasya. Democracy is for the people. Ibig sabihin, you have to take into consideration the opinion of everyone. Kahit pa ayaw mo sa opinion na yun, kahit pa sa tingin mo ang opinion na yun ay mababaw, dapat makita natin at mapahalagahan ang sinasabi ng bawat isa. But ultimately, ang taga-husga, ang taga-decide ay yung mga institusyon natin. Sa concept of law, of course, sa pag-interpret sa batas, you have the Supreme Court. Sa konsepto na kung saan, anong mga batas ba ang dapat i-legislate, nandyan ang ating Kongreso. And ultimately, sa pag-implement ng mga bagay-bagay para sa dito sa mga kapwa nating mga citizens, nandyan ang executive. So itong mga tatlong branch ng governments natin, may kanya-kanyang mga pangsyon, may kanya-kanyang mga papel o role. At ang pinakapunto nito is there was a question as regard to ano ba ang fair, ano ba ang legal na solusyon sa issue na kung saan merong matatawag natin na constitutional crisis kung hindi ito maresolba. And the remedy was provided for by the Supreme Court at sinabi nila na it violated the Constitution, meaning to say unconstitutional. So sa bagay na yan, of course, ang ibang ahensya ng gobyerno, ang mga branches of government, public officials, lahat tayo, we have to respect kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Kasi without that, hindi pwedeng maibabaw ang the rule of law. Kasi otherwise, there can be like yung sinasabi, for instance, ni Speaker Martin Romualdez na parang he threatened the justices of the Supreme Court. Hindi tama yun siya sapagkat if that is the case, parang ang naging basihan na ng bawat desisyon ng iba is fear. But it's not like that. They will have to do their job and in that sense, promulgate what is right based on their interpretation of the Constitution.